Attorney Vic Rodriguez nagkomento na sa ginawa ng Senado kay former PDEA agent Jonathan Morales. Ilabas niya dito sa interview ni Maharlika na ito'y isang premature at illegal daw ayon sa batas ang pagkulong o pagdetine kay former PDEA agent Jonathan Morales ni Senatong Dinggoy Estrada. Ayon sa kay former Executive Secretary Vic Rodriguez, napakalayo pa ng lalakbayin ng Senado sa pag-iimbestiga para mabigyan ng contempt order si PDEA agent Jonathan Morales. Pero para maintindihan natin ng maayos itong paliwanag ni former Executive Secretary ni BBM na si Atty. Vic Rodriguez, na isa ngayon sa nangunguna sa Maisog Rally saan mang sulok ng Pilipinas at sulok ng mundo. Panoorin natin itong interview nila ni Maharlika sa kay Atty. Vic Rodriguez. Ngunit bago yan, tol, kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa ating channel, pindutin mo na, paki-like mo na rin, paki-share, pindot mo na rin yung bell button para updated ka sa mga kaganapan dito sa ating channel. Ano ba yung nakita mo doon sa Senate hearing ng pagka-contempt sa kanya? Na-cite in contempt siya dahil lang doon sa PDS na yon. Ano yung maibibigay mong opinion as a lawyer noong nangyari noong May 20? Number one, kagaya ng sinabi ko sa interview rin sa akin kaninang umaga, mas maaga kanina dito sa Pilipinas, Maharlika, I find it premature to have a former PDEA agent Morales to be cited in contempt. Dahil ang dami pang mga call it players or persons of interest na nabanggit na hindi pa nagpabibigay ng kanilang pahayag diyan sa nagaganap na committee hearing ni Senator Bato as chairman ng committee, kagaya na lamang nung Indian National na si James Kumar. Yeah. Hindi pwedeng ang ma-cite in contempt ay yung primarily ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng ganitong investigation. If I gather my recollection correctly, Maharlika, during the first hearing na established doon, kaya nagkakaroon ng hearing dahil sumulat mismo si dating PDEA agent Morales sa committee ni Senator De La Rosa, and he wants to clear his name regarding the PDEA document that was apparently leaked in public and has gone viral in several social media posts and sites. So kaya siya, he was coming in clean. So bakit mo naman paparusahan yung resource person na kaya kayo nagkakaroon ng hearing ngayon ay dahil sa kanyang inisyatibo na magkaroon ng ganitong pagdinig. But anyway, nangyari na yung nangyari, nasabi na yung nasabi. It's heartening to know from you now na any moment ay ibabalik na ang kalayaan ni ex-PDEA agent Morales. And it's a very, very good sign, Maharlika, that pag nagsama-sama ang kolektibong boses ng mamamayang Pilipino, nakikinig at makikinig ang kahit na sinong opisyal ng pamahalaan at talaga namang may pressure pag nakikita mo na tumitindig na at talaga namang nagagalit na yung sambayan ng Pilipino. And again, the hearing is supposedly, dalawa yung aspeto ng hearing, Maharlika eh. Diba yung leaked PDEA documents and yung apparently, yung pinagyayabang ng pamahalaang ito na biggest drug haul ever in the history of drug enforcement ng Pilipinas. Hindi pa tayo nagpupunta doon. So ngayon, ang burden sa committee chair, I think si Senator De La Rosa pa rin. Hindi pwedeng i-terminate ang hearing na ito. Nagkulong kayo, nagdetine ng 2 tao, and hopefully ay makorek yung injustice na yan dahil nga for me as a lawyer, premature yung citation
o at least kay PIDEA Agent Morales in contempt. Dahil hindi pa buo yung puzzle, ang dami pang mga moving parts, nag-contempt ka na agad Yeah. on the basis of the PDS. We have to remember that this guy, the former agent, is up against the entire agency. He was literally begging the committee chair na let the agency produce the entire records of his employment, yung entire folder. Huwag ipakita yung nag-nitpick pinakita lang yung dokumento na adverse sa kanya. Dapat mo yung buong document. Now, if the stand of the PIDEA is that they cannot produce the entire records, then hindi rin dapat i-admit yung katangi-tanging dokumento na adverse doon sa primary resource person. Dahil it seems to me, pati yung entire records of his employment were suppressed by the very agency that he is up against. Yeah. So, nakita kasi Attorney Vic ng taong bayan yung abuse of power talaga doon sa Senate na supposedly sila nga yung tagapagtanggol. And well, I'm so happy now dahil doon sa news coming from the family na any moment ay marirelease na. Pero nakita ko kasi particularly si Senator Jinggoy Estrada na talagang naging unfair siya doon sa PDS ni Agent Morales. And although, yun nga, dito sa good news na narinig ko coming from the family, and I hope, maging lesson ito sa kanilang lahat na sana bago nila i-contempt ang tao, pag-isipan nila ng 2 o 3 beses, right? Yeah, I agree with you, Marlica. That's why also in the earlier program of Mahalin Natin ang Pilipinas, sinabi ko may remedies pa naman. May legal remedies yung abogado at yung pamilya ni Agent Morales. But while there is still time, plenty of time to correct the injustice, I hope the Senate, the senators involved, the chairman of the committee, and the members of the committee will correct the injustice done on the person of former PIDEA Agent Morales by letting him go. At yun nga, siyempre pag may hearing, nagiging mainit They were all intense. Similarly, ang mga Pilipino ay very intense and passionate. Yeah. Nasabi na lahat ng gustong sabihin ng lahat ng panig. Nangyari na lahat ng maaaring maganap at mangyari. So pagka lumamig na ang ulo ng lahat, I was confident that the member of the committee, si Senator Jinggoy Estrada, who himself was a victim of injustice not too long ago, during the time of the President Noynoy Aquino administration. He was a victim of injustice. So I was somehow confident na pag lumamig na ulo ng lahat at lahat ay magiging reasonable at we will let reason guide our conduct again, maiko-correct yung injustice na yan. And hopefully, as we speak, yung sinasabi mo nga, nakausap mo na yung pamilya, hopefully, any moment ay mabigay na yung kalayaan muli ni former Agent Morales at mismong yung biktima dati ng injustice during the time of former President Noynoy Aquino, siya rin ang magko-correct at magtutuwid ng injustice na ito na sinapit ni Agent Morales. At ang maganda nga rito, makikita natin na yung diwa ng collective voice of the people, pag nagsama-sama, pinakikinggan at pakikinggan pa rin talaga ng kahit na sinong opisyal ng pamahalaan. Yeah. And I hope itong pag-release nga dito kay pag-release pa lang kay Agent Morales, ito na nga yung reason ng pagsama-sama natin or collective voice ng taong bayan, kaya nagkaroon ng ganitong positive reaction. Attorney Vic, kung gaano ba katagal pwedeng i-detain ang isang resource person na na-cite in contempt? Well, for as long as the duration of the recess, while the Senate is in recess, pwedeng makulong yan. But any moment din naman, during that period of recess, pwede rin naman siyang ipalabas. Balikin ko nga yung kakasabi ko lang kanina, Maharlika.
Total nasabi na ang lahat ng pwedeng masabi ng lahat ng panig at naganap na lahat ng maaaring mangyari, Mhm. pagka dumating na yung period na malalamig na ang ulo, yan naman papasok yung pagiging reasonable ng lahat. At hopefully, we're not speaking too soon. Hopefully, Yeah. any moment now ay makalabas na sa kanyang detention room, not cell, detention It's a room room. sa Mhm. Senado si former Agent Morales at we can move forward Mhm. and moving forward, looking ahead, we can expect na lahat ng mga dapat pang ipatawag sa muling pagbubukas ng sesyon ay ipatawag ng komite ni Senator De La Rosa kagaya ni Indian National James Kumar. Yes. Actually, I'm in contact with the third floor studio, ano, na I think papunta yata sila sa Senate. So, anytime, pwede silang mag-breaking news sa atin, Attorney Vic, just to let you know, no? Pasensya ka na kung papasok sila. But, my No next, problem with me. I'm willing to give way at mas mahalagang usapin yung kay Agent Morales if he will be joining you anytime soon. Mhm. Sa kaalaman ng taong bayan, ano, to educate us, kung let's say for example, hindi siya i-release ngayon, 'di ba? Naka-break sila. So ano yung ano yung remedy, legal remedy ng pamilya ni Agent Morales para mai-release siya? Well, the lawyer of Morales, I do not want na pangunahan siya, but he knows the proper remedy Mhm. available with the courts. And I believe that the courts will stand by its independence at will Mhm. not be persuaded or dictated upon by any co-equal branch of government. At meron na kasi naging decision na sa kasong yan, yung kaso lang ni Ka Eric at Mhm. ni Dr. Lorraine Badoy, ganun din yung sa Farmally, kung matatandaan natin. Yeah. May ruling ang court doon na you cannot just detain any resource person without affording him all his rights under the Constitution and in violation of his rights to due process. So may remedy dyan. Kaya lang yun nga, ang sabi ko rin kaninang umaga, kailangan pa bang paabutin for the court to correct the injustice when the committee on its own can act on it Mhm. at correct that injustice that was done and committed on the person and liberty of the detained agent Morales o formerly PIDEA. At yun na nga, we're waiting for the third floor studio to bring in, hopefully, Mhm. sa iyo si Agent Morales at makita na natin na siya'y nakalaya na. I'm Yeah. sure yung kanyang pamilya ay worried na worried hanggang sa Mhm. ngayon at inaantay na rin ang kanyang pag-uwi. Remember, he is also a head of his family. Mhm. Ama din yan, asawa din yan, at kaibigan din yan sa marami. Yeah. Attorney Vic, sa mga nangyayaring ganito, no, let's say, yun nga, sa Senate at sa Congress, yung mga senador na nakakagawa ng ganitong klaseng pag-contempt or injustice sa case ni Agent Morales, ano yung ang political repercussion nito sa part ng mga politiko at ano naman yung effect nito sa atin, sa mga taong bayan? Well, ang effect sa taong bayan na talagang jolted ang taong bayan dahil yung primary reason kung bakit nagkakaroon ng ganitong pagdinig, yun mismo ang nakulong and Yeah. was cited in contempt. Mhm. Tapos naman doon sa mga involved na official, syempre nagmamasid ang sambayan ng Pilipino. Kaya nakikita ko yung mga comments doon sa comment section ng marami at iba't ibang vlogs. Talagang mararamdaman mo yung puot ng mamamayang Pilipino. And I think this time, talagang naramdaman din ng mga opisyal na they have to correct on their own. They have to correct the injustice committed at sana nga magtuloy-tuloy habang nagaganap ang ating interview ay Mhm. mabigyan na at may balik ang kalayaan ni Mr. Morales. Attorney Vic, doon sa hearing ay biglang nag-show up itong Indian National, ito nga si James Kumar, na siya ay naka-robe sa ospital at nakapajama pa sa loob. At ayon sa kanyang abogado, siya ay naka-admit sa Makati Medical Center at nagkaroon daw siya
ng transient ischemia attack or slight na atake sa puso at kaya na-confine siya doon sa Makati Med. Pero yung mga netizen at ako, chinek namin, kinumpare namin yung hospital gown ng Makati Med is totally different sa suot-suot ni James Kumar nung siya ay biglang nag-show up doon sa Senate hearing. And walang nakitang mga manifestations doon sa claim ng kanyang lawyer na nagkaroon siya ng mild heart attack o wala man lang sneezing or coughing, wala kang makita na siya ay dumanas sa ganun klaseng claim ng kanyang abogado, and the fact na hindi nagtugma yung hospital gown at ng kanyang robe na suot. Ang sabi nga ng karamihan, ito ay parang nagbabakasyon sa isang hotel. I don't know kung napanood mo, kasi para sa akin, Attorney Vic, panloloko yun not only sa Senado, kundi sa mamamayang Pilipino na umarte ka. Let's say, for example, kung talagang, para sa akin, acting lang yun dahil hindi siya naka-hospital gown na niloko niya ang Senado na kunwari nasa hospital siya, pero wala pala siya. Ano ang take mo dito as a lawyer? Iyon na Maharlika at mga kababayan, yun ang contemptuous. Yun Yes. ang kagalit. Saan ka nakakita isang Indian national tila pinaglalaroan ang proseso ng ating institusyon na ang tinatawag nating Senado? Ngayon, kaya nga sabi ko, hindi dapat i-terminate ng committee headed by Senator Bato de la Rosa ang pagdinig nito dahil hindi pa ho natin napapag-usapan itong issue ng Indian national that goes by the name James Kumar. Kinakailangan ipresenta niya yung kanyang medical certificate. Ano ba yung diagnosis? Ano ba yung prognosis? Yung kanyang attending physician or physicians? Yung kanyang perhaps medical record and even the billing, yung hospital billing. And it has to be attested by the officers of the hospital para pakita natin kung talagang totoong narariyan yan. Dahil yung sinasabing yung term mo, hindi ko lang ma-express yung medical term na binanggit mo. Pero suddenly, ay nagpakita siya via Zoom. O if your attending physician have deemed you fit to take in that degree of stress na pwede ka mag-testify via Zoom, ibig sabihin maayos ka. That's true. At ang napansin ko dito sa hearing na to, pag napapatawag, yung mga masisiglat malalakas hindi ay nakakasakit. And siguro dapat ipatawag yung attending physician. At ipakita yung record. Ano bang sakit nito? Kailan ba ito inadmit? Patingin ng hospital billing nito and so on and so forth para ma-establish dahil yung ginagawang ganun, yun ang highly contemptuous dahil pinaglalaroan yung proseso ng Senado over the willingness of the person himself who wrote to the committee at sinabing mag-imbestiga kayo dahil hindi akong source ng leaked document na yan at yun pa nga ang nadetini sa Senado. But hopefully, moving forward ay magtutuloy itong hearing and then we will also hear from this committee of Senator De La Rosa ano na ba ang nangyayari or nangyari doon naman sa issue ng biggest drug haul ever in the history of drug enforcement here in the Philippines. Asa na yung driver ng van? Ano ba yung ikinaso dyan? Ano na yung estado ng kaso? At ano pa ba yung sinasabing, remember Marlica, nung pumutok ito, sila rin naman, yung gobyerno din naman ang nagpaputok nito sa media, nag-breaking news sila. And then pressed for many questions were asked. Ang sabi nila, meron pa raw ongoing operation and that they're applying for a search warrant. Ano nangyari doon sa application ninyo ng search warrant? Ito ba ay pinagbigyan ng korte or na-deny? Kung ito'y pinagbigyan, kailan ninyo in-enforce yung search warrant? Saan? At anong naging resulta? At kung ito na may hindi pinagbigyan at naaprubahan ng korte, bakit? Yun yung mga tanong na kinakailangan nilang sagutin dahil at nasaan yung na missing around 500 kilos ng sinasabing nawawalang inventaryo ng shabu. Yeah. So, going back doon sa PIDEA leaks, Attorney Vic, would you agree na dapat ipatawag yung nabanggit na pangalang Lam or Lisa Araneta Marcos as one of the masterminds doon sa dapat na pag-areglo kay Agent Morales doon sa CCTV inaipakita?
if a complete investigation is desired, which is desired by many, many, many Filipinos who are following this investigation, yes, lahat ng pangalang binanggit ay dapat maipatawag. Now, Mhm. yung sinabi nung chairman ng committee, si Senator Bato, patatawag daw muna si James Kumar, yung Indian National, at yung pagpapatawag sa isa pang pangalang nabanggit kay Lam or kay Lisa Araneta Marcos ay depende doon sa sasabihin ni James Kumar. Yes, I think that is also a prudent way. But kinakailangan ipatawag muna yung Indian National James Kumar. So, nag-agree ka kay Senator Bato na si James muna, then tignan ko ano yung sagot niya, tapos si Liza naman. Well, I know the pressure that he's going through. And lahat na nag-observe can feel it. But sige, just for the sake of prudence, patawag mo muna si James Kumar. Yung tanong mo kanina, ano ang remedyo ng mga Pilipino kung sa tingin nating dinedehado ng mga opisyal ng pamahalaan? And I'm not just referring to the senators or a senator or a congressman. In general, public official, especially the elective one, darating naman periodically ang mga halalan. We just have to be more discerning. And we just have to be more proactive. And ayusin natin yung ating pagpili ng ating mga tatayong leader ng ating pamahalaan. Yeah. Attorney Vic, doon naman kay dating Executive Secretary din na si Paquito Ochoa na binanggit nga ni Agent Morales na isa sa taong pumigil doon sa nag-utos doon kay sa kanyang Director Kadapan, I forgot the exact apelyido. But anyway, na isa sa nagpigil ay si Ochoa doon sa supposedly raid nung March 11 of 2012. So doon sa questioning ng mga senador ay hindi man lang na cross-exam. Parang tinanong lang nila na totoo ba na ikaw ay isa sa mga pumigil nung raid na yon? Siyempre, sasagutin niya hindi. Wala nang follow-up question or wala nang cross-exam. Ano sa tingin mo? Bakit ganun? Well, ako personally, ang brief answer ko dyan, Maharlika, I know you understand because we were both former executive secretary and I don't think magandang ako ang magko-comment doon. But ako lang, dapat siguro meron pa. Marami pa tanong na maaaring itanong. Because I was also invited in the past Blue Ribbon hearing and I opened myself to a lot of questioning. And I answered them. One by one, point by point. So, inaasahan ng sambayanan, ganun din. And I think the same thing is happening or happened to former Executive Secretary Salvador Bingbong Medialdea dito naman sa mababang kapulungan. He presented himself and he answered many, many questions that were propounded by the committee investigating the so-called gentleman's agreement.